straight fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. O seed of Israel's chosen race, now ransomed from the fall. Hail him who saves you by his grace and crown him Lord of all. Hail him who saves you by his grace and crown him Lord of all. Sinners whose love can never forget the wormwood and the gall. Go spread your trophies at his feet and crown him Lord of all. Go spread your trophies at his feet and crown him Lord of all. Every tribe and every tongue that bound creation's all, now shout in universal song, the crown is Lord of all. Now shout in universal song, the crown is Lord of that with yonder sacred throng we at his feet may fall. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. Magandang araw po sa ating lahat. Muli po ay pinupuri ko ang Panginoon sa pagbibigay sa atin ng buhay at kalakasan upang purihin siya at sambahin sa spirito at katotohanan. Ang mensahe po na aking pagbabatayan sa araw na ito ay nagmumula sa Psalms 67 na ganito po ang sinasabi. May God be gracious to us and bless us and make His face shine upon us, that your ways may be known on earth, for salvation among all nations. May the peoples praise you, O God. May all the peoples praise you. May the nations be glad and sing for joy, for you rule the peoples justly and guide the nations of the earth. May the peoples praise you, O God. May all the peoples praise you.
Then the land will yield its harvest, and God our God will bless you. God will bless us, and all the ends of the earth will fear Him. Ito po ang salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Mahal namin Panginoon, muli kami lumalapit sa inyo ng punong-puno ng papuri at pagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Ikaw lamang, Lord, ang aming itinataas sa umagang ito. Maghari ka sa bawat isa, buksan mo ang aming mga puso't isipan upang tanggapin ang iyong mabuting balita at gamitin mo ang iyong lingkod upang ang salita mo lamang, Lord, ang mahayag. Itago mo ako sa iyong likuran at nawa, Lord God, ikaw mapapurihan sa bawat salita na aking sasabitin. Sa iyo lang ang papuri at pagpapasalamat. In Jesus' name I pray. Amen. So muli po ay magandang umaga po sa ating lahat. So Psalm 67 is a communal prayer for God's blessing. Its content, form, and brevity suggest that it served as a liturgical prayer of the people at the conclusion of worship, perhaps just prior to the priestly benediction. God's blessing of His people will catch the attention of the nations and move them to praise. The psalm is the third in a series of 4 and has completely symmetrical structure. 2 verses at the beginning contain the prayer, while the 2 verses of the concluding stanza speaks of the effect of God's answer. In the intervening stanza, framed by a refrain, the people seek to motivate God's answer by referring to the worldwide praise that His mercies to His people will awaken. So, katulad po ng aking nabanggit, nahahati po sa 3 parte ang samong ito. So isa-summarize ko lang po na sinasabi po sa verse 1 to 2. Verse 1 to 2 is all about prayer. Prayer for blessings. So sino po ba sa atin ang gustong pagpalain ng Panginoon? I'm sure lahat po tayo ay gustong makatanggap ng pagpapala mula sa Panginoon. Pero ano po ba talaga ang purpose, no? Ano po ang dahilan bakit tayo pinagpapala ng Panginoon? So may 3 pong dahilan kung bakit tayo pinagpapala ng Panginoon. At dapat po nating maintindihan, no, ang purpose, no, of God's blessing. Number 1, which is very ultimate po, no, na reason is to bring glory to His name. So lahat po ng meron tayo, dapat po maintindihan natin na itong lahat ay galing sa Panginoon at dapat lang ibalik sa Kanya ang papuri. Pangalawa, ito po ay para mahayag ang kapangyarihan ng Panginoon to show His power and majesty. At ang pangatlo ay para po malaman ng lahat ng tao for His name to be known on all the earths. So yun po yung meaning ng first 2 verses. The next 3 verses, which is Psalm 3 to 5, is all about the motivation. So people wish is twofold. No? Ito po ay dalawa. No? Una po is God's blessing may be abundant, that people may be moved to praise. No? So pag pinagpapala po tayo ng Panginoon, dapat po ibalik natin sa Kanya yung papuri. Second is nations may add their praise to that of Israel. Since Israel po is the chosen people, so tayo po rin, no, bilang mga anak niya, ay dapat pong nagsasaya. No? This is a joyful anticipation muli, no, to praise God. So sa last 2 verses po, sa Psalm 6 to 7, so ano naman po ang impact nito sa mga tao? So the effect of God's blessing His people is for us to accept the promised land, no, which yields its abundance, no. Dito po sa mundo, everything po is temporary. Alam po natin, no, na ang reward po talaga ay nasa heaven, no. And dito po habang nandito tayo sa mundo, meron po tayong purpose, and that is to glorify His name, to serve Him, and to proclaim to all the people His good news. So praising Him leads to gladness and joy, no?
So dapat po when we serve God, pag naglilingkod po tayo sa Panginoon, dapat po manggagaling sa puso natin. At makikita po natin dun sa mga taong naglilingkod sa Panginoon ng buong puso ay nag-e-emanate, lumalabas po yung kasiyahan, kagalakan, na ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi mahirap. Hindi po ito pinipilit. Dahil alam natin talaga ang purpose natin, hindi lang tayo nag-e-exist. We are here for a purpose. And that is to glorify and serve Him. For God is the center of all things. Recognizing who He is, kung kilala po talaga natin sa Kanya, and being in a relationship with Him is the source of greatest joy, unimaginable. Hindi po ito pwedeng bilhin ng kahit na anong kayamanan. So sa akin pong pagtatapos, gusto ko lang pong matanong ang bawat isa, kung talaga pang kilala natin ang ating Panginoon. Na-accept na ba natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas? Nang naghahari na ba sa ating buhay ay hindi ang ating sarili? Na ang nasa trono ba ng ating buhay ay ang ating Panginoon? Because without Him, all other blessings, health, wealth, and life itself are nothing. Sinasabi po nga sa Ecclesiastes, all is vanity, everything is nothing, no, compared to the glory that God has already prepared. Is the only way to true blessings. So recognize Him and ask Him to remove from your heart the heart of stone and replace it with the heart of flesh. Gusto ko pong magtapos no sa prayer of Jabez, no, ito po ang panalangin ni Jabez, and sana po no ito rin po ang ating panalangin. And Jabez called on the God of Israel saying, "Oh, that you would bless me indeed and enlarge my territory, that your hand be upon me, and that you would keep me from evil, that I may not cause pain." So God granted him what he requested. So ang kailangan po ng ating Panginoon ay isang puso na malinis, na gustong bumalik sa Panginoon, na nagpapakumbaba sa kanyang banal na harapan, na humihingi ng tawad sa ating pong mga kasalanan, at iniimbita ang ating Panginoon bilang ating Panginoon na tagapagligtas. At doon lamang po tayo makakasumpong ng tunay na kapayapaan, kaligayahan, kasaganahan, dahil sa Panginoon lamang po natin ito matatagpuan. Lahat ng bagay sa mundo ay pansamantala. Everything is temporary, but only God is permanent. Only God is eternal. Ito lamang po ang aking mensahe. Muli po, sa Diyos ang papuri at pasasalamat. God bless us all. Isang mabiyayang umaga, O Panginoon, na nagkasama-sama kami mula sa aming pagbangon, nasilayan namin ang kagandahan ng mundo na iyong nilikha. Ang kalakasan na taglay namin mula sa pagpapahinga na buong magdamag. Ngayon, O Diyos, sa umagang ito, lalong naranasan namin ang kagandahan ng aming buhay sa aming narinig na iyong mga salita. Na sa pagbangon na iyon, Panginoon, napakabuti sapagkat ang bawat mga kataga na aming narinig ang siyang muling magbibigay inspirasyon sa aming mga buhay upang sa aming gampanin sa buong maghapong ito. Ikaw, O Diyos, ang siyang aming naaalala at nakikilala na gumagabay sa amin saan man kami paroroon. Haharapin man namin, Panginoon, ang mga responsibilidad na ipinagkatiwala mo sa amin sa buong linggong ito, lalo na ang buong maghapong ito, nakasama ka namin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, dinadakila ka namin. Pinapasalamatan ka namin lalo nang higit ang mga anak mong patuloy na tumatangkilik sa umagang panalanginang ito. Nariyan, Panginoon, ang iyong mga anak na walang sawang nakikinig online. Pagpalain mo ang kanilang mga buhay. Kung anuman ang kanilang mga karaingan, kung anuman ang kanilang mga idinadalangin sa oras na ito, yung pakinggan. At ipagkaloob mo ang kasagutan ng lahat ng kanilang mga pangangailangan.
Maraming salamat o Diyos at papuri sa kaitaasan. Ito ang aming dalangin. Amen at amen.